Guys, good afternoon. Nandito tayo ngayon sa Carisang Subdivision, covered court ng Tansa Carisa, na kung saan isang may naganap na events ngayon. Ayan, tutukan natin yung dalawa. Ayan. Events, ito ay meeting na gaganapin mamaya-maya, mga alas 3 ng hapon. Araw na linggo ngayon. At ito ang isinisigaw kahapon ng ating presidente ng Carisa Home Subdivision. May kugnay sa itong tinatawag na parapol. Ang daming nakapila dito ngayon. Bago maganap yung parapol, siguro isang meeting muna ang gaganapin ngayon. Ito yung may kugnay sa Homeowner Association President. Umiksi na doon kayo. Dito natin na po. Ano yan? Attendance. Huwag ko na. Baka makita ko na anak ko. Sabihin kita Tay, anong mayroon dito? Hindi ko alam. Nag-istismis ako. Magmamarites. Ba't ka pumila dito? Palista ko. Palista? Oo, baka sakanin nga. Anong listahan to, Tay? Ha? Anong listahan? Hindi ko alam. Guys, pumila si tatay. Hindi niya alam kung anong event ito ngayon. Pumila lang ka, hindi mo alam kung anong pinilahan mo. Oo, papalista lang ako. Sabi may ano daw, Pero ano? mayroong bigayan. Bigaya. Oo. Kaya kanino. Ha? Kaya kanino. Hindi natin alam kung kanino. Basta pumila ka lang, hindi mo alam. Ito, pipila rin ko. Hindi rin alam. Alam mo ba pila mo ito? Alam mo? Nay, O, hindi rin. Dalawa na kami. pumila ka. Pumila ka. Kailan ka ng pasan, yung babay na. Ano daw to, Nay? Kailan ko na ako, hindi ko rin nagamit. Hindi mo rin alam, basta pumila ka lang. Basta sabi, pumila daw kami. Pagkatapos ng pila, saan daw tayo pupunta? Doon sa pila. Siguro ako pumila. Hindi mo rin alam. Hindi ko rin alam. Basta alam ko, pagkatawag ko naman, uuwi na ako. Guys, walang ang daming alam dito. Pumunta lang dito sa covered court, walang alam. Pumila lang. Hindi nila alam kung anong pinipilahan nila. Ma'am, ikaw pumila ka rin. Si ma'am, ano daw yun? Raffle para sa bigas. So guys, bigas ang paraffle draw ngayon dito. Ilang kilo daw, ma'am? Ibale, at least pipila lang tayo. Ako pumunta din kasi may meeting daw. Tapos may raffle pala. Meeting ng mga homeowners. Homeowners, yun ang pinakaano talaga. Guys, Homeowners Association meeting pala to. So ngayon, kasunod dito, anong una? Meeting ng Homeowners Association o papila, bigayan ng bigas? Meeting muna. Guys, meeting muna bago yung bigas. Kaya lang, dito ako magkasunod eh. Kaya pala ayaw nito mayo. Kaya pala ayaw mo na bayo eh. Tandaan, ano lang survey lang to, survey. Ngayon, dito ko sa likod ng ano hindi ako huwag ako balik. Maghanap lang ako dito. Mag-interview lang ko dito. Tay, pumila ka rin dito. Hindi ako. Hindi? Anong pila daw to, Tay? Ano? Ito. Hindi ko alam eh. Hindi mo na alam. Sige, dito po receipt ako dito, Tay. Bagong dating lang ako.
guys, nandito ako. Ito, alam ko man ang dating official to ng Homeowners Association. Kasi ang daming pumipila dito, hindi daw nila alam kung para sa ano to. Okay, ito si dating ano, si ito, ex-president. President. Sa Pilipinas, maganda sa Pilipinas. O, daw. Pres, anong pila daw to? Sabi niya sa Huwa Ilicom. Huwa Ilicom. May order ang Department of Human Settlement and DSOT Oh. for re-election dahil nung nakaraang election ay failure of election ang status ng PCM. Ibig sabihin magaganap talaga yung Sila, ang Ilicom ang may powerful ngayon. okay. Walang Mabuti naman. Walang presidente pa. Ilicom yun. Ilicom, nandito ngayon ang Ilicom. Ayun, sa lamisa. Yung nakaupo Yung sa tatlo, lamisa. pwede mo tanungin doon. Okay, tatanungin ko sila kasi Yun, the blood na. hindi. Hindi ka na nagpa-park doon? Ha? Hindi ka na nagpa-park? Hindi na kasi binabili ko yung isim. Dali, interrogate ko muna. Hindi kayo magpipirma? Ay, Diyos ko Pasukin lang natin tong Ilicom. Guys, nandito tayo. Sinta na. Baluartin natin to eh. Yun. Ang dami oh. Yan. Ito tuloy kayo. Ito. After ng pila nito, ano kayang kasunod? No, ma'am? Sana nga eh. Anong pila to? Ano, sa Rapol. Rapol ng ano? Ng uwa. Huwa. Anong i-rapol? Bigas. Bigas ba? Hindi mo alam. Guys, ito, mayroong pumipila pa rin dito. Hindi alam kung anong ang ibibigay. Ayun po ang ibigay. Ito sa Ilicom to. Ito, maraming member dito. Mga Homeowners Association. Ito, akitan natin to guys. Sa Ilicom. Ma'am, si Mr. Sam sa Kaagapay ECTV, sir. Sa Kaagapay ECTV sa Ilicom. Mabuti, nakachimpo ako. Kaya ako magtatanong lang ng konti. Kasi pagkakaalam ng karamihan tapos ng eleksyon. No? Tapos ng eleksyon, pero mayroon pa palang gaganapin na eleksyon. No? Ay ito po sila, mga taga Ilicom. Tama, ma'am? Mga taga Ilicom, yan. Talagang hindi pa tapos yung eleksyon, no? Kasi nga ang narinig ko, hindi daw i-register pala pag hindi pa umabot sa 2,000 plus na botante ang nagboto, no? Yun po. Kaya hindi pwedeng mag-umpisa sa kanilang tungkulin or mag-umpisa tapos ng eleksyon pero hindi proper kasi hindi pa na talaga na i-finalize. Opo. Kaya yan. Kaya ang ngayon, yan ay nasa bylaws, tama ma'am? So ngayon, kailangan may maganap talaga na panibagong eleksyon or re-eleksyon talaga. No? Yan, para magkaroon naman ng yung katahimikan yung lugar na to after ng tuloy-tuloy yung paghawak nila sa kung sino ang talagang formal na nakaupo, sila po ang mamumuno. At ma-illegalize. Tama ma'am? Maraming salamat sa inyo. Sila mga taga City Hall to. Ilicom din. No? Yan guys. Dami nila. Ay, nakachimpo ako eh. Ma'am, maraming salamat ha. So, anong pila, to? May bigayan din ng bigas? May bigayan mamaya. Pagkatapos ng, okay. Ayan. Ang dami nito guys. Thank you mama. Hanapin ko. Ito yung incumbent. Kaya lang itong kahapon kasi kailangan continuous talaga yung talaga para sa galon malaman ng tao kung ano talaga dapat pag-usapan. Maintindihan. Opo. Kasi hindi puro hiring lang. Yung talagang iring-iring lang, chismis lang ang napapakalat. Mas malinaw. Sasagutin natin punto by punto. Opo. Sasagutin din nila punto by punto. Opo. So, meaning to say, fresh, incumbent, talagang maganap yung tinatawag na re-election. Maaaring maganap kung hindi tutugunan
Ang tao ang masusunod kung Ang tao ang masusunod. Sa kanila natin itatakbo. Okay. So Para ibig sa sabihin, ganun, ngayon ang tao masusunod Yes, kung tao masusunod. ipagpatuloy yung Re-election. re-election or continue. continuous na. Kasi siyempre, Sila yung ano eh. kasi dati hindi pala umabot sa 2,000 plus ang bumoto. Pangalawa, ang ano rin natin dito, kasi yung ating masterpiece, is hindi naman din makatwiran, makatao. Dahil ultimo may mga patay na roon eh. At saka mga binenta na yung bahay, wala na sa kadalasan. Wala na, oo. So dapat ayusin din yung masterpiece. Kasi maraming mga bagong occupants or homeowner na dito na nakatira ngayon. Ayan si Pris, Joey, Corpen. Oo. Wow, marami nang humanga, Sir Joey. Talagang Salamat. maraming humanga at maganda ang ano naging resulta sa meeting sa tubig, operasyon ng tubig. No? Okay. Yan. Yung tubig rin, nasa Luzon Okay. kahit paano. Yan, ang dami. Ano kasunod dito? Una meeting or ano? Mag-prepare na yan. Kung Prepare. mag-election. Ano, yung ano, meeting or raffle draw muna? Hindi ko lang alam, baka rapol, huli na. Okay, so ang daming pumipila, hindi nila alam kung anong pinipilahan nila eh. Sige, thank you, yan. Tuloy-tuloy ang listahan. Itong bigas. Ito guys, mga bigas. Naka-ready na. Ito, bigas ba na? Itong for raffle bro. Yung first prize, ma'am, ilang kilo? Ano to, kilo? Bigas to o ano? Parang basura naman to. Opo, basura yan. Namirigenda na. Basura pala to. Ayan. Sige, magtatanong-tanong muna ako kasi marami nakapila. Hindi nila alam kung pinipilahan nila. Ayan, thank you. Pipila nga din ako eh. Ang dami tao dito. Ayan. Surprise. Okay. So hindi pa lahat dumating. May marami pang paparating dito. Ito, tatanungin ko to kung anong pinipila ni. Sir, anong pinipila mo dito? Bigas yata. Bigas? Bigayan o pasapalaran pa? Bigayan na o ano? Sa palaran pa. Okay. Pasyurtihan lang kung may mabunot o wala. Ayun, ito si ano. Ayan. Dito lang to guys sa covered court ng Tansa Cavite sa homeowner sa Carrizo Home Subdivision Tansa Cavite. An internal law of subdivision. Ito po ay batas na umiiral dito sa mga subdivision. Hindi na po sa atin ha, lahat po. Okay, it is a governing rule of one association. Kasi po, mahirap po gumalaw ng legal kung walang batas na sinusunod. Opo, kaya yan po ang sinasabing bylaws. Okay, kaya ayon sa DSUD, ang power to resolve the situation ay nasa EDCOM. Ang mga HOA ay dito po naka-register. Meron na po naka-register pa po tayo since 2003 at ito ay napa-register na ng mga unang officers sa Phase 7 at sila po ay tinatawag na incorporators. Last April 28, 2022, nagpasa po kami mga EDCOM ng election result sa DSUD. Kasi it is a part of our duties. Trabaho po namin mag-submit kung ano ang naging resulta ng mga eleksyon. Sa total ng homeowners na nakalista sa master list. Okay po. Master list is composed of 2,352. And in the attendance sheet, those who cast their votes, yung mga bumoto, ay umabot lamang po ng 656. Kaya hindi po natin na-obtain or nakuha, nakamit ang 50 plus 1 na isinasaad sa bylaws ng DSUD. Okay. Diba? So,
when specified under the bylaws of these rules of the total number of members in good standing. Okay. Following elections, Department Order number 21-007, Series of 2021, Rule number 8, Section 91. At all elections, there must be present of votes cast by majority of the association members in good standing, either in person or proxy. Okay, pinalanan po natin ang mga proxy noon na may dalang authorization. Pero sad to say, hindi po talaga na-obtain ang quorum na hindi in-honor ng DSUD. Binasa ko lang po yung naka-state sa bylaws para hindi po masabi ng tao, ay naku, gawa na po. Hindi po. No, that is stated in the bylaws. Kayo mga homeowners tayo, may karapatan tayo malaman kung ano ang mga bylaws na nakasaad sa ating HOA. Okay, excuse me po. Kasi, mahirap po. Natapos po ba? Okay. So, nabasa ko na po sa inyo ang bylaws stating lack of quorum. Ang failure of election po ay pinarating namin sa lahat. Lalo-lalo na sa mga tumakbo at nanalo sa binangan ng votes. Pero ang election po ay, ang re-election ay hindi po nakipagtupad noon. Medyo nagkaguluhan. Saksi naman po ang iba, napatawag kami ng detail. So, medyo nagkaguluhan. So, pilit niresolve ba? Kaya nga eh. At ginawa ng paraan Sabihin, na proclaim, nag-oath taking para makaupo na ang dapat umupo. Nagsabit po kami ng follow-up letter sa DSUD para matapos na ang problema. Kasi kami mga elikot, pagod na po. Okay, napapabayaan na po namin ang sarili namin mga trabaho. Absent na lang kami ng absent sa school. Mabuti na lang po mabait ang aming principal. Naiintindihan niya ang aming trabaho. Okay, balik po tayo dito. Ito po ang nilalaman ng aming letter para sa DSUD para matapos na po sana ang usapin. 15 May 2024, to whom it may concern, Regional Director DSUD 4A, the nearest business center, Barangay Halang, Calamba City, Laguna. Sir, Ma'am, okay, nagugulo na ako ha. Sir, Ma'am, good day. The Homeowner Association of Phase 7, Carissa Subdivision, Ponta Ulo, Tansa Cavite, had conducted an ELECOM last April 28, 2024. With the ELECOM of the same address had reported in your good office to submit election returns and reports. You returned, you returned our documents upon knowing that there is protest letter complaining that the election is lack of quorum. You give us the ELECOM of full power to announce failure of election and re-election. So we did. Ginawa po namin yun. In-announce namin ang failure of election. But no, re-election happened. Wala pong nangyaring re-election. Because the complainant, okay, sabihin na natin, nag-withdraw ang nagbigay ng protest letter and both parties agree to certain issues regarding the election result. Para matapos na lang po sana. Okay? For the sake of peacefulness in our place. So we are here again to submit election returns and election reports to obtain our corporate records. Okay, respectfully yours, ELECOM. Okay, this letter was received by DSUD and also with
nanalo, tapos The ngayon. DIS4 na nakasulat na po ang mga officers Automatic may re. na Para may nanalo. Oo. DIS4 is Pero ngayon malalaman General yan. Information Sheet. ng mga nanalo. Analyze po. Okay, together with my letter, local letter, and the DIS4, sinabit namin sa lisod at nireceive ng lisod, pero Tinong mga nag-oath. Okay this na. honor. Nag-oath pa sila. Honor. At wala namin Siyempre, masakit din yun sa nanalo, di ba? wala po Kasi yan. pala naka, At hindi po yan No. naka-state o Kanino? Sinong liable? Sino sa dapat? bylaw. Kaya sila dapat nakakaya. Oo. Lalo na Lalo nagkagulo, di ba? Tao na dapat Sila. na. Eh sila pa lang sa Telecom. Wala ka rin magawa. Peaceful yan eh. Okay, re-election talaga dahil sa rason ng lack of follow. Okay. So this letter, tulad ng sila. Kasi sila naman yung ano eh, sila ang sila nagbilang, sila lahat, sila nagkaso. Dapat hindi nila dineclare yun. Then, Pinadahilan nila na, di ba ba? nakatapat kami ulit Sila sa ng letter Kanila pa rin ang mali. sa lisod na ang eleksyon ay ang kanilang pre-evaluation at ang lisod ay ganun pa rin ang Pero kung mukha lang yung nanalo, kaya ano pa sila eh. second na po, second pre-election. Kailan ba yun? Okay. So yun na po ang lisod. May program ka. May program ka na. Kami po ay may pananagutan. Yan po ang gusto namin sabihin. Kasi kami po ay utusan lang din. Kung ano po ang sa bylaws, kung ano po ang utos, hindi. Hindi Okay, magaling si Madam. baliwag. Magaling si Madam. Kasi kasama. Okay. So, so, Pag nag-re-election kasi, dalawa ka na sa lisod na re-election, second phase of election, Eh sabihin mo palitan I laid a letter again for you to return what you 5 months. Sa 5 months, kaya lang nila na tapos sa Sila ang liable doon, hindi yung ano, presidente. Kailangan Oh. dapat. Okay, October Walang nakakaalam. 2024, notice of re-election to Mr. Joselito Cortines and colleagues. Base Center, Cavite Homes, Punta Uno, Kansang, Cavite, from Elecom. Sir, ma'am, this is to notify you that we, Elecoms of Phase 7, Marisa Homes, Punta Uno, Kansang, Technical sila dyan. will be conducting a re-election sooner or later. Pero pag hindi po walang alam sa Be it ganyan. known that the action of obedience is for Lisod after Lisod re-evaluate the result of the election last month of April 2024. This is in accordance to the remarks of the Lisod that there is lack of quorum and second failure of election. We Telecom are only fulfilling our duties, responsibilities, Ikaw ang hindi sumunod. Siya ang magbasa. by law. Alinsunod lang po kayo ang aming inaaksyon. Hindi mo kasi balik sa kanila yun. Okay. So, punta-punta Akyat yung mamaya doon. Guys, Mamaya, pag tinawag na kayo ano. Tutukan na kita. officer ang Okay, salita, number hindi one, kami. from this one. The status of phase 7 is floating. Sabihin sila kalaban. Mm. Dapat yung nanalo na officer, yun ang mga. Mm. Floating po. So, walang Kawawa. new officer Floating. ang in-acknowledge ng isod. Okay? Duty ang mga officers na umupo ay acknowledge ng isod. Okay. Number 3. Some documents are not honored by isod because that is a
nakasulat sa bylaws. Number 4, fail to submit follow-up supporting documents as proof of legality. So wala po ng follow-up, walang nakisin ang reason. Pero sabi ng reason, kung may follow-up document, still, ganun pa rin po ang paninindigan. No more failure, second failure of election. So useless. Then, should implemented holdover. Dahil po, sa hindi acknowledge po, ang mga nakaupo, ang sabi ng reason, there will be holdover. Ano po ba yung holdover? Okay, this is the holdover. Rule number 10, section 60. When there is failure to elect a new set of directors or officers, the incumbent directors, trustees, officers shall be allowed to continue a holdover capacity until their successors are elected and qualified. Subject to compliance with the preceding section of this rule or non-holding or postponement of regular and special elections. In no case shall the holdover term, the officers, directors, trustees, exceed 2 years. Okay, sa madaling salita, nagkaroon daw dapat ng holdover. Dahil hindi po acknowledge ng reason ang mga nasa posisyon ngayon, dapat ang incumbent officers pa rin ang nakaupo. Okay, sorry to say that. Nakasulat ng talaga sa bylaws at sinabi rin sa akin ng reason. Okay, so Para gusto ko sa bylaws, kaya ko po nababasa. Pakiatin kita mamaya. So yun po ang ibig sabihin ng I-recognize yung incumbent. Bakit yun pa rin ang ano? Bakit may election pa rin? Akyat ka mamaya. Baka madaya. Sabi ng Mr. Gaman, ano yung pinagkukuhan yung dalawa? Parang kami dati, sinugot namin ang mga Ito naman. Okay, I will continue. Sabi ko po, regulates the COA in the Philippines. Pursuant to Section 28 of Republic Act Number 9944, otherwise known as the Magna Carta for homeowners, the following rules and regulations are hereby promulgated by this suit. So this suit lang po talaga ang kailangan isunod. In contrast to the local government, which is considered a public body, the COA is generally considered a private entity, means an extension of the property right of the homeowner. So, wala po nalaman sa mga Mama-question. lahat ng problema, lahat ng ating gusto gawin, Maka-question daw si Ma'am. Okay. Ayun lang, isa sinabi lang. Ngayon, tayo ay inis na at Pwede, ay magtatanong sila. That is why the ELECOM have the power on this matter in accordance by law of peaceful. Okay, medyo mahaba-haba pang paliwanag ko. Sana po naiintindihan ng mga owners. Okay, dahil yun po ang mga nangyari. Kasi po, ang iba kulang pa po sa knowledge of bakit man ganoon, bakit ganito. So, this is the right time to announce sa DA natin kung ano ba talaga ang nangyari. Kasi kami po ELECOM ang nag-iipin. Okay, gusto na rin po namin matapos ito. So, sana ngayon po ay tulong-tulong tayo sa lahat sa pagtulong para ma-obtain natin ang sinasabing kung kalahati ng
meeting Mrs. Jane Dianes, one of our editors, to read our agendas for this afternoon. Thank you. And I am everyone. Maraming salamat, Mrs. Juan. Ang ating po agenda, number 1, third re-election of Board of Directors. Number 2, homeowners membership update, and etc. Number 3, Ross report. Number 4, procedures, requirements of filing of candidacy of the Board of Directors. Number 5, certification from the treasurer, updated monthly bills for candidates or latest monthly bills received. Kaya po, matutuloy na po ang ating re-election. Sa November 17, 2021, Sunday, ang ating re-election. Tomorrow, October 21, pwede na po ng mga COC ang mga gustong tumakbo or interesado. Pwede na po ang lahat. Basta po qualified sila. Okay, tapos, for October 28, ang deadline pa na ng submission ng CRC on October 27 from 8 a.m. to 5 p.m. October 28 to November 2, ang evaluation of CRCs at the ELCOMs. By November 3, Sunday, meeting of ELCOMs and the candidates. Screening of candidates, announcement of qualified candidates, time 4 p.m. onwards. On November 4 to November 10, naka-campaign period. November 17, Sunday, election day, 6 a.m. to 4 p.m. onwards. Ito po ang gaganap, mga susunod na gaganap sa ating hall. Okay, muli ko po i-announce everybody who work at sasabihin ko po ulit kung sino po ang gustong tumakbo, welcome po. Okay, sa amin po mga elitong kukunin ang mga COC at tuloy po nalalaman ang requirements. At sa mga gusto pong tumakbo, dapat updated po ang inyong monthly dues. Kasi good standing po, kayo po na tutularan kasi tatakbo kayo as EOT, Board of Directors. Pero, ang month lang po na hinihingi bayaran is from May to October. Hindi naman po pakipak na kung ano ang hinihingi bayaran. Okay, sa mga ulit tatakbo po. At sana po makakomplisi na ang mga COC. Nakikita ko po yung requirements doon. And you are online. At kayo po, yung mga tatakbo, kailangan ko na-authorize na po ang inyong mga COC. Okay, dahil pinag-aralan po namin mabuting ELCOM na para kung ano talaga ang qualified. Sino ang qualified candidate at ang disqualified candidate. Okay, tulad po po ng sinasabi. Takbo na tayo. Takbo na tayo. Nag-withdraw lang ako ng nakaraan. Nag-withdraw lang ako ng nakaraan. Sanang po kami. Sumusunod po kami sa pilot. Okay. Nakasali ko po ang mga requirements for the COA Certificate of Candidacy. 2 pieces, 2 by 2 latest ID picture, white background, any valid ID or HOA membership ID, any proof of billing, marriage contract, the spouse name is seated in the house or home, must be clear photocopy. Move in, contract to sale, notice of approval to sale, pag-ibig or DSD, or original receipt of updated bill payment, TCT, transfer certificate of title to repair at your house. Number 6, certification of monthly dues payment from the treasurer or latest monthly dues payment receipt, and the other documents that necessary or applicable. Okay.
dumako po tayo sa homeowners na may multiple na bahay. Okay, halimbawa po ako, meron akong 3 unit. Ako po ang puputo dahil ako ang naka-registered member sa HOA. Pero yung 2 kong bahay may nakalupa. Pipili lang po ako ng isa sa 2 kumukupa sa unit ko. Isa lang po ang pwedeng pahintulutan na bumoto para sa unit ko ngayon. Hindi po yung marami kang unit kung lahat ng kumukupa sa iyo pabubutuhin ko. Hindi po. Isa lang po. At kailangan lang kumuha ng proxy letter. Okay, proxy ko. Kunin nyo rin po sa amin ang form ng proxy form. You can get your proxy form directly from the telecom. Pwede nyo po makuha ang proxy form diretso sa aming mga telecom. But if you submit form that was not distributed by the telecom, it is invalid. Dapat magagalit sa atin ang proxy. Ang assessment nito, tinatawag ko, major election na. Kung papansinin niyo po, May 15, nagsuswitch na sila. Sinagpit po nila yung kandidat ko. Mabasa niyo naman po yan. May 15, sinagpit nila, election natin is April 20. Nag-submit sila May 15, failure, pero ginawi nila. So sinasabi nila gano'n, no? Ang problema ko kasi kung saan yung dokumento, ito man masakit sabihin, kung napapansin nyo, may document transmittal kayo dyan, napirma, ni Miss Arlene, sa konte. So, kung ano po yan, parang isa gano'n, mapabilis daw at maayos yung aming dokumento. Kinuha niya po yun, yung 2 folder, kasi napaka-kuha naman to kung hindi ko sasabihin yung katotohanan at ano talaga ang nangyari. So, kinuha yan, June 8, at sila lang daw ang mag-aayos. Tapos sa gano'n, mapabilis at maayos. October na, nagkaroon naman kami ng problema. Hindi ko na ako gumalaw ang editor. Pag galaw mo ng editor, ito na ako assembly. Pero wala namang problema yun. Pwede naman mo tayo talaga magpa-re-election. Ito lang ang akin. Ako, ito, bilang presidente pa rin, at sinasabi nila ng failure o floating, ako pa rin ang presidente. Ngayon, ang gusto ko mangyari, itong assembly nito, magkaroon tayo ng botohan para doon sa mga panagdagang telecom officer na hindi lang silang 3 para na sa ganoon naging credible ang ating eleksyon. Pangalawa, ang gusto ko rin po, magkaroon din po tayo na another census sa mga master list. Dahil sa master list natin, marami ng patay, marami ng binentang bahay. Pag yan 2,000 pa rin ang sinunod, failure pa rin tayo. Wala na tayong pupuntahan, puro tayo failure. Tama! Wala. Ipapakiusap ko, sakayin pa kayo. Yes! Tama! Tanggalin natin yung mga patay kasi nanggaling mo yun sa dating nakaupo. Kaya nga po yan, inaayos namin ng master list. Kasi ako, hindi natutukan. May ayuda. Ngayon, papayag pa tayo mag-election kasi assembly ko eh. Nasa virus po ito. Kung papasahin, nasa virus. Na magbobotohan, both sides. Kayo mismo mga tao, na kung boboto, kung sino itatagdag sa Elecom. Pwede 3, pwede 4. Gawin natin silang 6. Payag po ba kayo? Para na sa gano'n. Yes. Ang Elecom po natin na kukunin, nagarito rin po sa loob, pero teacher din po. At meron naman po pumapayag ng mga teacher na gusto nila mag-volunteer. Para na sa gano'n maging credible tayo. Ang problema ko kasi, talagang hindi tayo matatapos dito. Kung 2,600 yan, tapos ang boboto lang, 600. At ipatitigil ka na ng alas 3. Hindi na tayo matatapos. Puro tayo failure. So babaguhin natin ng master list. Magbobotohan tayo ng bagong set of officer ng Elecom. Election, committee, po ang tawag dyan. Gagalaw lang po sila pang eleksyon. Hindi lang ako din po presidente ngayon.
Kung pa pwede po, mag-community tayo ng karagdagan na elito na kakatawan at dadagdag dito sa kanilang tatlo. At sino ang magiging head? Para na sa ganun, naayos po tayo. Pag hindi tayo nagdagdag ng elito, wala pong mangyayari sa atin. Para na sa ganun, hindi po tayo magkaroon ng tinatawag na bias. Hindi ko naman sinasabing bias sila. Kasi talagang naramdaman ko po yan kung tayo na tumakbo ako. Kung papansinin niyo po, ginawa na po sa akin, ito na. Ito, pinuha ito. Document ng Civil Court. Masakit man, pero tinanggap ko. Pero magpapakumbaba ako. Itutuloy natin itong eleksyon na ito. Magbababa ako para sa ganon, walang problema sa akin. Pero, mag-eleksyon tayo ng bagong set of officer, tapos tayo ay dikit tayo ng 1 linggo o 2 linggo na magse-census para lang sa ganon matanggal yung mga listahan ng mga patay at wala na at binenta na yung bahay. Hindi tayo makatapos. So yun lang po akin. Maraming salamat. Okay, thank you. Ano bang banat? I will just offer the microphone to our ko. Okay po, magandang hapon sa ating lahat at Executive, nalima lang yun, President, Vice President, Secretary, Treasurer, Auditor, tapos mga board members. Kaya, ayusin natin ito. Huwag na natin balikan. Kasi kumaganda ang Phase 7, dumadami ang tao. Kita mo, marami tayong naayusin dito. Bravo! Lahat tayo interesado. Ayaw natin tumira dito ng pawas-was lang. Habang nabubuhay tayo, ayusin natin to. Kasi ang isang katanahan ng tao, lahat tayo apektado. Ayusin natin. Ayaw Sigaw. ko muna. Dapat aktibo kayo. Tinatawag kayo, pupunta kayo dito. Huwag kayong kung ano ang sasabihin nyo. Ayusin nyo. At maging active na member kayo sa Homeowners Association. Dito, walang bakla, walang tungkoy, basta may prinsipyo nga. Nakakaintindihan na kayo. Ayos yan! Hindi mo sa kalalaki mo. Ang dalawang tapang ng tao, tapang ng utak mo at saka tapang ng iyong katawan. Malakas ka man, pero kulang ka dito. Hindi ko, wala akong pinatatamaan. Kasi matagal na ako ito nakatira, 24 years na ako. Yes. Ang dami nating ayusin, pinagsasasaan tayo ng mga tao, nagsisinungaling. Hindi sinasabi ang totoong informasyon. Dahil ko lang pinagmamay mo lang, kasi dyan na ako nakatira. Hindi ito nga ginawa ito, walang budget allocation. Yung nakakiralaan na nalagay lang sa Facebook bulletin, yung kontratista. Kita nyo, walang bakod eh. Dapat Dahil kung nakita ng Roberto, ito walang bakod. Mababuhin lang ito eh. Walang mangyayari sa atin. Alagaan natin ito. Ano, bakuran yun. Umpisa ito ng ating kalusan sa Phase 7. Huwag tayong mga gawan. Walang may gusto mong inugal. Kaya kayo, pag-uno kayo, gamitin yung utak nyo. Huwag kayong papayag ng pinahin ng tao. Yun lang, sabi natin. Mag-eleksyon tayo, patay natin sa tama. Yes! Tama! So, ako rin yung Mr. Pavilion. Ano po, naliwanagan. Okay, bago ko po ito yung nagtukol sa gusto ng tanong, matatalo lang po natin ang union. Right, tama po yun. Ang dalawang ko, sa kanyang mga pangalan namin, papasok sa Missour. So, nakuha ko po ito, sa pamamagitan ng request. Request po itong dati. So, nagbigay po sa akin po ng Missour. So, pagpunta ko doon. Ang problema lang po talaga, hinahanap ko sa dati, yung election materials na ginamit, wala po ako nakitang file doon sa loob ng document. Kasi doon mo nilalagay sa document
lahat ng nangyayari eleksyon, kahit sinauna pa, nagsusulo yun, nakalagay. Eh yung iba hong election is ganito kakabal. Dala-dalawa, tatlo-tatlong folder na. Eh nung binuksan ko, Election ulit si Chito, ito na makuha ko, yung nakapasok na pinasok naman ng ating elko. Hindi. Wala akong naman yung dati. Boboto Mga na sila sinagot doon. na baho. Ano doon din naman yung mga yung iba. Kaya, tanong mo lang sa Eniko, ma'am, itong ginawa ninyo May 15, full power announced, day of election, re-election, so we did, but no re-election. Happened, kasi nga nakapis na kasundo both sides. So yun. Kaya tanong mo lang sa mga teacher natin sa Eniko, paano nakarating itong general information sheet? Pangalan namin. Tapos, kasama rin po ito. So, yung tanong ko lang sa Eniko. With respect to your question, Mr. Corti. Okay. Ang binasa ko pong sulat kanina nung ako'y nagpapaliwanag, yun na po ang tinatanong ni Mr. Corti. Na nakiusap kami sa DSUD na kung maaari, for the peacefulness of our place, consider na lang po na umupo sila. Together, ang ito pinapakita ni Mr. Corbin, yan po ang tinatawag na GIS, General Information Sheet, na kung saan nakasulat ang mga pangalan nila, kung sino ang mga officers at sino ang board member. Yun po ang GIS. Pinasa namin po ito ng Telecom to update our corporate records. Pero tulad na sinabi ko kanina, some documents are not honored by DSUD because that is not stated in bylaws. Okay, yun po. Hello po, mga kababayan. Yung sinasabi ni Mr. Corte, kahit na hindi niya ano doon sa DSUD, binigyan po namin siya ng kopya. Pagka ano namin sa notary public, binigyan namin siya ng original copy. So kahit di siya magpunta doon, humingi ng request, meron. Pero anyone or anybody sa inyo, pwedeng pumunta sa DSUD at magtanong kung ano po yung ating status. Yun at yun pa rin po ang sasabihin nila. Okay. Kasi ma'am, yung nakikita yung binigay ko kay Ms. Lee, nakalagay dito, document asking for the signal. Nakalagay po dito, general information sheet, 2 pages, notice election to home on COC, notice of election secure, notice of general assembly, attendance sheet general assembly, election day, picture, voting and canvassing, tally sheet, code of ethics with board director and signature, Telecom report, and minutes of election for board director. Pakikita niyo po dyan. Tatlo lang po ang wala. Ito lang po yung electoral materials, saka master list, at saka yung balot. Ito po ang wala. Kaya nga po kinuha ito ng mga kapatid. Akin na at para rin sa ganang mapabilis at maayos na natin. June 8, nung pinareceive ko. So tatlo na lang po ito. Sana naayos namin ito kung hindi kinuha document. So kung titignan po natin, sikat na nga, sa liwanag ng ilaw, sino po ang may kasalanan? Diba? Ang problema mo kasi, nakarap po ibigin. Tawag mo dito, nakikita natin, mapait po kasi kami. Pinagtatiwala namin. Ito, masakit na. At least alam nito kung bakit. Bakit naka-upload ito? Bakit nangyari ito sa amin? Diba? So kung sasabihin sa amin na wala kami ginawa, hindi ginawa kami. Kaya nga, hinahanap ko yung election materials dun sa dati, lahat ng form, gusto kong tanongin si Mama, nasaan yung, kung nawala man niya, o sino kung may hawak ng materials kung sinabi ng election natin, wala po lahat yun doon sa dati. So yun po ang problema.
Kasi kung yung nandun doon, nakikita ko namin sa dati yun. Oo. Kung binuksan mo po yun, wala po yun. So, ito hindi nagkulang. Hindi nagkulang ang officer namin. Meron mo kami nilalakihan na tao. Karunong din po yun. Palakpak. Sa dokumento. At yun ang hinihingi ko. Kung titignan nyo, kayo na po mag-isip. Diba? Palakpak. Ginawa namin, tatlo na lang ang una, lahat yung 10 katlahin yan, 2 porta yan, at dapat i-receive na lang yan ng diesel, tapos na ang laban. Palakpak. Ito po ang katotohanan na nangyari sa akin. Nabundol po kami. Sabihin na natin nakarap pa kami. O talagang ginagawa kami. So yun po, ang amin na po, gusto ko lang po sana, yung upo ngayon na bago makita mga officer, kasi napakakit tayo ng election, ayun na po ang maglakad. Hindi po bawal muna na ang election materials. Pwede po yan. Pinukunan po talaga yan at lahat ng picture pinipicturan. Kasi yung kami, bawal yung kami doon. Yung mag-picture, bawal na. So yun, napakasakit po nito. So, ngayon na yun, may tatakot mananalo, pag-usap ko sa inyo, bigyan na kayo, kayo na mismo maglakad at usap nito. So, parang sa gano'n, hindi tayo nabubulol, ha? Ang tanong ko lang sa inyo, kayo ba'y papayag kung mag-election tayo? Hindi na. Pakilakas po. Teka muna, ano ba talaga? Hindi o yes? Harap yes, sa likod? Hindi! 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 Hindi tayo nahahati. Hindi tayo nahahati. Hindi tayo nahahati. Ganun pa rin yan. Kaya hindi na naman mananalo. Ulit na naman kami! Importante. Kapagod kayo. Kaya